Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang nakaraan sa PBB 737, hinarap ng Team Big Four ang pinakamatinding hamon ng pagpapakatotoo sa The Big Tapatan. Nagsinungaling ka pa sa loob ng bahay ni Kuya. I believe that it's okay if you can change your mind. Everyone changes their mind at some point in their life. Sino ang pinaka-mareklamo? Narinig ko po kasi yung complain niya po about task. The thing is, I may complain, but at least I get the task done. You started to become more quiet. Minsan your emotions change. Like, you get very happy, you become close to me, but and then a day later, you don't want to talk to me at all. It seems like that. Oh, syempre. Jimboy, may gusto ka kay Lon. You like this? Ngayong gabi, ang regular Big Four naman ang haharap sa matitinding katanungan. Kung sakaling niligawan kita, nagkaroon ba ako ng chance na sa'yo? Ha? If you were going to nominate yourself, ano yung reason? Is it fair na hindi original housemate ang nakasama sa Big Four? Ang tanong ko ay para kayo. Na-mention mo na hostgan ka. Yung ginawa mo sa akin, ay hindi ba yung pag-hostgan? Ano ang definition mo ng touch? At isang big reunion ang magaganap para sa Kuyas Angels. Sa tingin ko ay hindi makukumpleto ang gabi nito kung wala ang espesyal na tao nito. Lahat ng yan ngayong gabi sa PBB 737. The Big Tapatan. Magpapatuloy tayo ngayon sa ating Big Tapatan. But before we start, tatawagin muna natin ang inyong mga dating kasama. Ang first round natin ay questions from the outside world. So na, let's start from Twitter. This is from Alvin De Bulos. Don, nakapasok ka man ng Big Four pero wala sa ugali mo ang pagiging big winner kasi walang plastic at malandi na big winner. Hindi ako naging plastic. Parang dito lang ako naging totoo. Kahit ako na siya ako sarili ko na ang dami ko na-discover sa sarili ko na strengths and weaknesses. Speaking of weaknesses, would you consider na naging weakness mo yung nagkaroon ka ng feelings for Zeus? Yes, I do consider that as a weakness. But at the same time, na-prove ko din sa sarili ko na ang lakas ng mental strength ko because at the end of the day, I did not cheat it on him. Tao lang ako na na-appreciate ko yung si Zeus. Thank you, Don. Miho, Miho rin ako. Kaya lang napansin ko kay Miho, parang mabilis siya mag-give up. Wala siyang tiyaga at absent-minded. Dapat mag-focus siya para sa anak niya eh. Kaya lang wala siyang focus. Parang ginagawa lang niyang biro ang lahat ng ganun. Ako po talaga lahat ng mga task na binigay sa akin ni Kuya, diretso po akong ginawa yun. Kung ano lang yung kaya ko, yun lang naman ang pinakita ko. Eh kung siya, yun ang pinakita niya sa akin. Eh wala na akong magagawa. Di yun ang nakita niya sa akin. At lahat yung para sa akin, hindi magbabago. Alright, eh saang task ka ba nagpakita ng galing? Lahat naman yata ng task, mas lalo-lalo na dun sa dance. 13 hours, 14 hours na dance. Hindi po madali yun. Walang kain, walang CR. nung namuno ka ng task, ano masasabi mo dun? Namuno ba ako ng task? Doon ko sabi, baby crib. Sino sa leader ko? Parang hindi nila naaalala. Hindi ka nila naramdaman ka na naging leader kasi Opo, kasi tumatak baka eh. siguro hindi naman po talaga ako naging leader talaga. Para sa'yo din, Yes. tanggap mo na hindi ka Tanggap naging ko po leader. kasi talagang wala naman talaga akong leadership. Hindi ko kasi talaga silang kayang ipaandar ba? Parang katulad ginagawa ni ate. Inaamin ko naman po talaga sa sarili ko, hindi ko naman talaga kaya mag-leader. Okay, next. Hoy, Roger. Ikaw ang pinakamatanda para kang pusher. Kung makapush ka ng love team sa wagas, you should set a good example to the teen housemates. Sa teen housemates, wala naman masyado akong pinupush. Sa mga adult, ako mas more na nagpupush ng love team. Sa loob kasi ng bahay ni Kuya,
maglibangan or makikita para malibang yung sarili namin. So hindi naman totally na pinupush sila. It depends naman sa mga tao. So kung kakagatin nila yung push na sinasabi ko sa kanila, hindi, wala akong magagawa doon. Ayun yung nakita ko, may chemistry sila. So para sa iyo, Roger, libangan lang yon. Paano yung may mga relationship Oo, na? may mga boyfriend. Nasa kanila po yun kung sisirain niya yung trust ng boyfriend nila or sisirain niya yung trust nila sa boyfriend nila. Okay, next for Tommy. For Tommy. This is from our subscriber Myra. Miho works as an entertainer at a club. Is that fine with you? If she becomes your girlfriend, would you ask her to find another job? Why or why not? I mean, everyone understands Mia's situation, right? She had an unfortunate thing happen to her, which is some guy who left her, right? As a mother, she did her best to find job, find work, and to support her child, and I respect her for that. Of course, I would rather have her if we were to be together. I want a better life for her if we were to be together, but I wouldn't say, oh, I don't like that you're doing this job. Who am I to say that? You can't judge someone for what they do, especially if they're doing it for their child. Hindi ko po kinakahiya yung trabaho ko. Unang-una po yan dahil kahit ano pa man po yung trabaho kong ginagawa, kahit entertaining pa man po yan, doon po kasi kami nabubuhay ng anak ko. Bigigay pa po yung big winner na title for her. I believe so, yeah. Alright. Okay, next na tayo. Kasama na natin ang ating mga ex-housemates. Question coming from James. Ang tanong ko ay para kanino? Ang tanong ko ay para kay Dong. Dumaan ka sa maraming fest, na-mention mo na husgahan ka, umiyak ka pa dahil nga nahusgahan ka. Yung ginawa mo sa akin ay hindi ba yung pag-husga? Yun yung opinion ko, yun yung naramdaman ko sa'yo. Ano ang definition mo ng touchy? Yung mga pangyayari sa sitwasyon ko, may mas malala pa pala na nangyari sa pagitan nyo kay Zeus. Paano mo papaliwanag yun? I guess ang mapapaliwanag ko lang doon, si Jesus gusto ko ikaw lang. Kaya siguro may permission somehow sa akin na okay lang. Sa'yo. Okay. Alright. Next. Okay, Joe has a question for Miho. Ang tanong ko kay Miho is, di ba nung nandito tayo sa loob ng bahay, nilalove din tayo dito ng mga housemates. So kung sakaling niligawan kita, nagkaroon ba ako ng chance sa'yo? Ha? Karoon ng chance? Ay, siguro hindi. Dahil kasi pinapakita mo sa akin, naku, yung girlfriend ko, ganyan-ganyan. Di pa naman kita bibigyan ng chance, puro yun yung sasabihin mo. Siyempre, lalayo din ang kulob ko sa'yo. Eh kung yung time na yun, wala akong girlfriend mo. Siguro hindi rin. Ay, hindi rin. Kasi, Hindi kita type. Yes. sinong type mo? Si Tommy. Diretso. Tama. Totoo. I like it. Thank you. Thank you very much. Thank you for Next. that. Okay, we have Richard Roger. Richard, please stand up. Hi, Roger. From the very start until now, you didn't get nominated at all. If you were going to nominate yourself, ano yung reason? Inonominate ko yung sarili ko. Inonominate ko na yung sarili ko na lumabas ng bahay dahil sobra na ako nagpapakatotoo. Okay. Talagang he did his best. Yes. Thank you, Mikey. Okay, so Tommy. Hi, Tommy. Ito yung question ko. Is it fair na hindi original housemate ang nakasama sa Big Four? If I was a part of the original, I would feel in my heart like, man, this sucks, you know? We were the originals. We were here. We stuck through it the whole how many weeks? Then you got these new people coming in like halfway through. Feels like it sucks, right? I couldn't say for sure if it's fair for you guys, but I believe I have a right to be here, you know? The same as anyone else. And if you're given the chance na kung mapapalitan man na original housemate, sino yun at bakit? Probably not, you know? I want this. I want to be the winner. And I'm not saying that it's unfair or that it's fair, but that's just how it happens in life. And I think this game is a small version of life. Sometimes it just doesn't work out for some other people, you know? Thank you, Mikey. Okay, sa ating round three. Teens. Okay, Jim Boy. Ano po ang nagawa nyo natutubaran ng mga kabataan tulad namin? Siguro yung
magiging matatag kahit anong mangyari, kahit matalo ka man sa laban, never give up. Ako po siguro yung pagiging leader siguro at saka yung hindi pag-give up. Madalas kapag leader, may sacrifices na ginagawa para sa housemates na minsan yung sarili mo hindi mo na naiisip. At the same time, hindi pag-give up kasi sa buhay marami talagang huhusga, babatikos, at magkakamali ka. Pero go lang. True to yourself. I mean, I think I've been true to myself the whole game. I'm not perfect, and I don't say the best things sometimes, but I'm always who I am. Hindi po ako nag-give up. Kahit hindi ko po alam yung gagawin ko, magtatanong po ako na magtatanong para ko lang malaman, para magawa ko yung kailangan ko gawin. Persistent. Susunod! Sino ang pinaka-plastic? Ako po si Tommy. Bakit? Sumakit ang puso niya. Nasaktan. Sino mga broken-hearted? In the Caspi Albay. Tapat ang tanungan naman ng Big Four ang sumunod. Ito ang medyo mahirap. Nahirapan ng teams kanina dito. Tingnan natin kung mahirapan ang ating adult housemates. First question ng ating pinakatapatan round. Pinaka-conscious sa image. Roger. Si Don, Kasi laging sinasabi ang taba-taba niya. Nakikita naman ng lahat ng sexy niya. Parang lagi niyang problema yun. Kasi Miho, dalawa kasi yung ganun po, yung okay na ba, pahiram ako ng lipstick, ganyan. So, Miho, Tommy. Don. Really shallow things about how she looks or this or that. Miho. sinabi doon, matagal din po siya mag-ayos, sinabi din po niya sa sarili, matagal din siya mag-ayos. Yun po. Okay lang sa'yo na maging ganun ang perception sa'yo ng tao. It's totally fine for me because I get paid sa labas because I do modeling and stuff. And I think maganda yon dahil nalagaan mo yung sarili mo. That's the physical aspect. Pero what about yung conscious towards na yung nagka-try hard na ay gusto ko magustuhan ako ng tao. Kailangan mabait ako, kailangan hindi ako magalit, kailangan hindi ako magtaray. I'd say there's times where that's me, where I don't want to start problems with people. So it's like if I'm annoyed at something or something I don't like, maybe I won't say just for the sake of not starting a problem. Yeah. Okay, so aminado si Okay. Tommy na siya. Roger, ikaw kasi never ka pa na-nominated, di ba? Gumagawa ka ba ng extra effort para, ay, dapat maging mabait ako, dapat pakainin ko sila lagi, dapat pagluto ko sila lagi. Ginagawa mo ba yun para makaiwas ka sa nominasyon? Extra effort, wala siguro. Kasi lahat naman kami open naman dun sa alam kung sino pwedeng magluto. Siguro ginagawa ko lang kung ano yung kinagisnan kung pwede kong gawin sa sarili kong bahay. Alright. Pinaka naglaro. Who played the game well? Roger, ang sagot mo ay si Don. Bakit si Don? Dumating lang tayo sa point na nung pumasok si Zeus, sa paraan si Zeus para magamit mo siya para marating mo yung big four mo. I don't think so kasi hindi ako nagdepende kay Zeus para maging big four. Sa sarili ko pa. Sinong sagot mo doon? Ako po, si Tommy. A lot of times, he gives me compliments and stuff. But then, nung nagkaroon kami ng issue, naging baliktad lahat yun. Na hindi pala ganun yung naano niya, nararamdaman niya. Ikaw, Tommy. Tommy, what can you say about what she said? Do you think it's Don? Yeah, Dom, you know, she was tactical. She was really smart with her decisions, but that also doesn't mean she didn't work hard. She worked one of the hardest people in the house. Miho. Si ate ko, ate Don ko. Ang galing niya magdala sa sarili, hindi lang sa sarili niya, lahat kaming housemate. Yung ganun. Ex-housemates, sinong mahusay maglaro dito sa BBB? Kanina hindi mo na-define kung ano yung touchy. Dumiretso ka sa point na sa akin walang permission, kay Zeus may permission. So doon pa lang, masasabi ko na this is a breakout strategy talaga. Kasi dapat naging consistent ka kung ano yung pinaglalaban mo. Na-apply lang kita, naging ano na sa'yo yun. Parang you feel out violated, ganun. Pero nung kay Zeus nga, parang nakita talaga na parang ginusto mo din at gustong-gusto mo talaga. There's nothing permanent in this world but change. Gusto ko naman kasi talaga, James. Yun nga yung mali ko kasi hinayaan ko si Zeus. And inaamin ko naman yun. And I think yun yung isang validation na nagpakatotoo ako. Kasi kung hindi ako nagpakatotoo, hindi ko siya aaminin.
Alright, thank you very much. Ito na ang pinakamahirap for me. I think it's very difficult. Sino ang pinaka-plastic? Roger, your answer is? Si Mio. Hindi ko pa kasi nakita yung supladang side niya. Isa kasi hinahanap ko yung sa taong totoo na kahit mali ako or kahit may masama sa akin, sabihin mo sa akin lahat-marami. Miho, bait-baitan ka ba? Kung yun ang tingin mo wala akong magagawa. Pero ako talaga, kung ano yung ako, yun lang ang pinakita ko. Okay, Don. Pinaka-plastic? Si Tommy. Kasi, as I've said, dati kino-compliment niya ako. Pero nung nagkaroon kami ng issue, bumaliktad na parang tinitinarget against sa akin. She knows what I said, I believe in my heart was true. But I went about it the wrong way. Tommy? May issue kayong dalawa, There's times where she made certain actions based off strategy, which is, it's obvious. Ako po si Tommy. Bakit? Plastic si Tommy? Kasi ate doon, nakausap ko na siya for sa mga buhay niya. Nakausap ko na rin. Ito kasi talagang yung word lang ang nagkakaano sa amin. Hindi ko pa siya nakakausap ng sobra. Ang tanong namin, pinaka-plastic sa'yo. Hindi siya naging totoo sa'yo. Sa akin ba? Galing mo. Sabi ko na hindi niya naiintindihan. That's why I'm hot. Sumakit ang puso niya. Broken hearted. Hindi ko sinasagatao lang. Okay. Hindi mo na. Please Ay, explain. si Roger po. Kasi, Dahil po, minsan natitingnan ko lang sa kanya na ngiti lang siya kahit may nararamdaman na siya sa akin. Hindi pa siya tapos. Sabi niya, binalik. Naramdaman ako sa huli. Yung naramdaman ko. Richard wants to say something. Richard. sige. Comment sa sinabi ni Kuya Roger. The fact that you said na parang si Miho, parang yun, parang lagi siya nakangiti lang, parang hindi na sinasabi yung anong naramdam niya sa'yo. Parang that's how I think some people also feel about you. It's a bit hypocritical in a way, to put it harshly, because that's what you also do eh. Susunod! One more question para sa ating housemates. Para sa inyo, sinong karapat-dapat ang haling big dinner ng edisyon ito? Sa inyo, sinong karapat-dapat ang haling big winner ng edisyon ito? Si Kuya Roger po, kasi talagang pinakita niya lahat na totoo siya, maganda siya makisama. Si Mio po. Kasi siya lang talaga yung nagpakatotoo at siya lang yung totoong-totoo. Si Mio, kung ano man naisip niya, ilalabas niya agad eh. Kaya parang na-feel ko na totoo lang yung sinasabi niya. Para sa akin, si Kuya Roger, kasi from day one, nandito na siya. Maraming natunan ako sa kanya. For me, it has to be Miho. She wasn't afraid to really show her true identity, who she really is as a person. I think Miho lang talaga. Kasi yung pagpapakatotoo kitang-kita sa kanila and yung characteristics nila bilang isang housemate na nakikisama, yung binuksan yung puso hindi lang sa loob ng bahay kundi sa buong Pilipinas. Para sa akin, Roger or Tommy. Kasi Roger, he was in the Balsa Challenge, which was like 48 hours. He danced the longest out of all the housemates doon. And syempre Tommy, kasi kilala ko siya dati pa. And what I've seen in the house is who he is when I knew him before yung show nito. Sa akin, dalawa rin. Either Mio at saka si Kuya Roger. For me, it would be Kuya Roger. It's either si Kuya Roger or si Mio. Si Kuya Roger in a sense that siya po yung example ng sipag at syaga. And then si Mio, siya po yung pinaka nagpakatotoo sa loob ng bahay. Sa akin, would be Kuya Roger. At sa pagtatapos ng Big Taparan, sinagot ng Big Four kung bakit nga ba sila ang karapat-dapat maging Big Winner. Ako yung karapat-dapat na maging big winner kasi sa akin nakikita ang lahat ng attitude na makapagbigay ng inspiration sa mga tao, hindi lang po sa mga kasama kong house, ito sa mga taong naniniwala at nagtitiwala sa pagiging matatag ko, sa pagiging matibay ng puso ko at sa pagiging totoo ko po. Don, para sa akin ako yung big winner dahil hindi na po ako nagpakatotoo, hindi man yun nakita ng mga housemates. Pero alam ko sa sarili ko na hindi na ako nagpakatotoo. Tinanggap ko lahat ng weaknesses ko and wino-work on ko yun. And alam ko sa 3 buwan ko dito, sa araw-araw na may natutunan ako, i-a-apply ko yun sa sarili ko hanggang paglabas ko ng bahay. I've been honest with who I am as a person. I've
worked hard. The house has changed quite a bit, and I was open to it. You know, I didn't hold back. I didn't hide myself away there. I didn't play the game. I lived in the house, and I was who I was. You know. Neo, ako po yung karapat-dapat maging big winner dahil nagpakatotoo naman po talaga ako sa bahay ni Kuya at kahit po ako lumabas, gusto ko rin pong isipin na kung ano po yung nagawa ko dito sa bahay ni Kuya at marami po ako natutunan dito. Thank you very much. Thank you very much. Susunod, matapos ang big tapatan, isang big reunion naman. Sa tingin ko ay hindi makukumpleto ang gabi nito kung wala ang espesyal na tao nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, two big nights, two big winners. Sino ang tatanghaling team big winners? I'm really eager to reach for my dreams. Mas pipiliin ko yung friendship. Wala naman pong magulang ang gustong mawala ang anak. Tingin ko one goal, James. At sino ang hihiranging big winners? Sige, ito din po lahat talagang gagawin ko para sa anak ko, para sa pamilya ko. Walang tuwang pagsusuko. I tried my best in the house to make it big out here. You have the power to decide, mga kapamilya. Text BB Space, name of housemate, and send to 2366. 50 centavos to ABS-CBN Mobile, Mark Talking Text on cellular, prepaid, and TN subscribers. 1 peso to Globe postpaid subscribers. 1 vote for teens, 1 vote for regular housemates. First, let your choice be part of history. And Hotel CDO, RJ Gorospe Style Team, Chupka Diogan Wedding Cinema, Plants Garden and Landscaping Services, Murillo, designer and makers of furniture, artworks and accessories, Metro Tech, one-stop shop audio-visual equipment rentals. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. You really can't please everyone. May iba who wouldn't like what you did. Para sa inyo, ang importante, nagpakatotoo kayo. You were just being yourself. They all deserve to be on that spot because you worked hard for that and you deserved it. Congratulations. Tony, Yan na! Mariel, Yes, Yeah! magandang gabi. Hello, Kuya! Naalala mo ba na ang late-late pa ng confession room 10 years ago, Violet? Tony, Mariel, Opo. ngayong gabi ay dumating na naman tayo sa pagwawakas ng isa na namang yugto sa aking bahay. An end of an era. Pero ito naman ay maaaring panimula rin ng bagong yugto. Totoo naman yun. Sa tingin ko ay hindi makukumpleto ang gabi nito kung wala ang espesyal na tao nito. Bianca, welcome sa aking bahay. Labis ang katuwaan ko sa nakikita ko ngayon na tatlo kayo na narito sa loob ng confession room ko. I'm really so happy. Kompleto ang aking angels. Tony, Bianca, Mariel, matagal-tagal na rin ang ating pinagsamahan. Higit sa pagiging kuya ninyo, masasabi kong nagsilbi akong ama na nakasaksi sa kung paano kayo namukadkad mula pagiging mga simpleng dalaga na may pangarap hanggang sa pagiging matatag at tinitingalang mga kababaihan. Lahat ng ito ay dahil buong tapang ninyong binuksan ang inyong mga sarili sa mga karanasang naghubog at nagpatibay ng inyong pagkatao. Marami nang nagbago sa inyong mga buhay. Ngayon, mga misis na kayo. At may mga sariling pamilya na. At ikaw nga, Bianca, nabingaan na ng isang napakagandang anghel. You have your own angel. Sa kabila ng lahat ng ito, nais kong malaman ninyo na may isang bagay na mananatili. At ito ay ang pagmamahal ko sa inyong tatlo. Taos
magiging bahagi ninyo sa 10 taon ng Pinoy Big Brother. Hindi ko ito magagawa nang wala kayo. Bago natin tuluyan tapusin ang gabi nito, ay mayroon akong task para sa inyo. Ano yung task? Sa tingin ko, dahil kompleto naman kayo ngayon, Kaya na. sapat lang na kayong tatlo ang magsara ng yugtong ito. Ay, nag-uus. Oh, closing scene. Oh, this is... Oh! This is how we're gonna end it. At ang closing spiel na yan ay 10 years in the making. Kuya St. Joseph, ano ba kayo? Sa lumipas na 10 taon dito sa Pinoy Big Brother, nasaksihan natin ang iba't ibang kwento ng saya, kalungkutan, kabiguan at tagumpay ng mga Pilipino. At ngayong gabi, isa na namang yugto ang magsasara sa bahay ni Kuya. Bukas aabot na tayo sa dulo ng ating karera at malalaman na natin kung sino nga ba sa taong bayan ang karapat dapat na maging big winner. Kaninong storya ba mga kapamilya ang nagustuhan ninyo? Sino yung pinaka nagpakatotoo? Sino sa ating team at regular Big Four ang tatanghaling big winner? Nasa inyong kamayan mga kapamilya. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng Pinoy Big Brother 737, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta at sumubaybay sa aming programa gabi-gabi. Kaya naman nagkita-kita po tayo bukas sa Albay. Ako po si Maria Rodriguez Padilla, ang kapitbahay ni Kuya. Ako ang dating boarder ni Kuya, Bianca Gonzalez Inta. At ako naman po si Tony Gonzaga Soriano. At kayong lahat ay nakatutok pa rin